Breaking news, wasak na wasak ang underground nuclear facilities ng Iran matapos matukoy ng Israel ang eksaktong lokasyon nito. Ayon sa Israel, ito ay bahagi ng kanilang pinaigting at pinalawak na aerial operation na isinagawa mismo sa loob ng Iran. Sinabi rin ng Israel na kontrolado na nila ang airspace ng Tehran. Habang patuloy na nagtatago ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, naglabas ng pahayag si dating VP President Donald Trump at sinabing easy target lamang si Khamenei. Nagbanta rin si Trump na walang mangyayaring ceasefire hanggat hindi sumusuko ang leader ng Iran. Matatandaan na si Ayatollah Khamenei ay nanawagan sa Gulf States at kay Donald Trump mismo upang maisulong ang isang kasunduan para sa tigil putukan. Ngunit ang tanong ngayon, kaya ba ng Iran na sumabay sa opensiba ng Israel sa kabila ng mga kakulangan nito? Sa kasalukuyan, kapansin-pansin na humina na ang kakayahan ng Iran sa mga pag-atake. Kung dati ay umaabot sa mahigit 100 ballistic missiles ang kanilang pinapalipad patungong Israel, ngayon ay nasa 1-0 na lamang. Ayon sa ulat, halos lahat ng ito ay napabagsak ng air defense systems ng Israel. Gayunman, nilinaw ng pamahalaan ng Israel na hindi pa rin sila magpapakampante. Sa 4 na araw ng labanan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi rin maikakaila na may mga pinsala at pagkasawi sa panig ng Israel. Ayon sa kanilang military data, tinatayang 0% ng mga missile na pinakawalan ng Iran ang talagang tumama sa target. Sa kabila nito, ipinagmamalaki ng Israel na hawak na nila ang kontrol sa himpapawid ng Tehran. Isa sa mga mahalagang tanong ngayon ay kung kaya nga ba ng Iran na makipagsabayan sa Israel pagdating sa lakas militar. Sa bilang ng sundalo, walang duda na mas marami ang Iran. Tinatayang may 600,000 silang active personnel, samantalang ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ay may dagdag na 200,000 katao. Sa kabuuan, umaabot sa 800,000 ang kanilang puwersa. Mayroon din silang missiles, rockets, drones, at regional proxies tulad ng Hamas, Hezbollah, at Houthis. Subalit sa kasalukuyan, ang Hamas at Hezbollah ay humina na ng husto dahil sa mga naunang opensiba ng Israel. Ang Houthis naman ay mahigpit na minomonitor ng puwersa ng Amerika. Pagdating naman sa kanilang Air Force, ang Iran ay may tinatayang 350 na aircraft. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga lumang modelo pa mula noong 1979. Ibig sabihin, hindi na ito makakaagapay sa modernong teknolohiya ng Israel. Marami sa kanilang mga aircraft ang nawasak na sa mga airstrike. Kaya sa ngayon, ballistic missiles at drones na lamang ang kanilang napapadalang armas. Ngunit kahit dito, malaki pa rin ang sagabal dahil halos lahat ng ipinapadala nilang armas ay agad na napapabagsak ng mga anti-missile systems ng Israel. Samantala, kung Israel naman ang pag-uusapan, mayroon lamang silang 170,000 active troops at 400,000 reservists. Bagamat mas kaunti sa bilang, sobrang advanced naman ng kanilang military technology. Kabilang dito ang kanilang mga modernong tangke, mga fighter jets na highly advanced at hinahangaan maging ng ibang bansa tulad ng China at India, pati na rin ang kanilang mga missile interceptors, gaya ng Arrow 1 at 2, David Sling, at ang tanyag na Iron Dome Air Defense System. Bukod dito, may suporta pa sila mula sa matibay nilang kaalyado, ang United States. Sa pinakahuling airstrike ng Israel sa loob ng Iran, tinarget nila ang isa sa mga pinakalihim na underground nuclear facilities ng Iran. Hindi ito basta napinsala lang, ito ay isang direct hit. Ayon sa ulat, isinagawa ng Israel ang pag-atake matapos nilang makumpirma ang eksaktong lokasyon ng pasilidad. Isa itong malinaw na patunay kung gaano ka-advance ang intelligence operations ng Israel, na sinasabing tinulungan pa ng United States. Minsan na ring sinabi ng mga opisyal na nagbibigay ang Amerika ng mahahalagang impormasyon sa Israel. Ayon sa mga balita, maging ang kinaroroonan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ay alam na ng parehong Israel at Liya. Matapos matukoy ang kinaroroonan ni Khamenei, agad namang naglabas ng pahayag si Donald Trump. Anya, madali lamang ang target na ito at hindi na kinakailangan ang negosasyon. Walang ceasefire, ang gusto niya ay ang tuluyang pagsuko ni Khamenei. Dati na ring nanawagan si Ayatollah Khamenei kay Trump na mamagitan sa pagitan ng Israel at Iran upang magkaroon ng ceasefire negotiation.
maging ang mga Gulf states ay kanyang pinakiusapan upang tumulong sa pag-aayos ng usapin. Subalit tila walang interes si Trump na makipagnegosasyon, lalo pat ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Ayatollah Khamenei lamang ang tanging solusyon upang matigil ang labanan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagdagdag pa ang United States ng karagdagang defense capabilities sa rehiyon ng Middle East. Ayon sa Israel, unti-unti nang pinanghihinaan ng puwersa ang Iran. Marami na silang military bases na nawasak, at maging ang ilan sa kanilang mga pangunahing commander ay wala na. Isa sa mga ito ay si Ali Shadmani, isang malapit na aide ni Ayatollah Khamenei. Itinalaga siya bilang bagong Chief of Staff ng Iran matapos mapatay ang dating commander. Ngunit makalipas lamang ang 4 na araw mula sa kanyang pag-upo, siya rin ay napatay ng puwersa ng Israel. Ang lahat ng inyong narinig ay mga pangyayari sa loob lamang ng 5 araw ng tuloy-tuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Para sa mga susunod pang balita, manatiling nakasubscribe sa channel na ito. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content, baka naman pwedeng makahingi ng konting pabor, pakisubscribe muna ang maliit nating channel, i-like ang video, at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Hanggang dito na lamang po muna ang video. Maraming salamat at naway pagpalain tayong lahat ng Diyos.